Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May good news po tayo para sa mga motorista dahil ipatutupad na po ang malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes, May 14. Batay po sa magkakaiwalay na anunsyo ng mga kumpanya ng langis, matatapisan ng 50 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon naman ng big time rollback na 2 pesos sa presyo ng kada litro ng gasolina. May bawas din na 85 sentimos sa presyo ng kada litro ng kerosina. Ayon sa industry players, bunsod pa rin ito ng pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng drug analyst na si Jeresa Reyes mula sa St. Luke's Medical Center Global City na negatibo ang resulta ng cocaine test na isinagawa kay Pangulong Marcos noong November 2021. Lumabas ang naturang resulta ilang araw matapos ang akusasyon ng nooy Pangulong si Rodrigo Duterte na may isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine na hindi naman niya pinangalanan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon, May 13, na-question ng chairman na si Senator Bato de la Rosa kung bakit hindi nasuri si Pangulong Marcos sa iba pang drug test noong siya ay tumatakbo pa lang sa pagkapangulo. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya. Hiningi ni? Nung pasyente. Sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos? Then Senator Marcos? Hataw Balita ngayon. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong promote na general at flag officers na ipagtanggol ang national security. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni PBBM ang kailangang harapin ng mga opisyal lalo na pagdating sa komplikadong mga hamon sa seguridad. Inaasahan din anya ni Pangulong Marcos na mananatiling tapat sa konstitusyon at sa bayan ang newly promoted AFP officials na siyang prinsipyo ng organisasyon. All that you feel are, in fact, our people's hopes. Especially now that we are at the juncture of our history where our nation faces complex security challenges, the response to which requires bold thinking, brave action, which I know you can supply in abundant amounts as befits your rank and you can summon from your previous experience. This is the landscape that confronts you now. It is the security terrain that you have to address in the remaining tours of duty of your career. Hataw Balita ngayon. Inihayag ng Atin Ito Coalition na hindi nila iatras ang nakatakda nilang civilian mission sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc sa Miyerkules, May 15. Sa kabila ito ng natanggap na ulat na nagpapadala ang China ng malaking pwersa sa nasabing lugar bilang tugon sa isasagawang aktibidad ng grupo. Ayon kay Atin Ito Co-Convenor Rafaela David, lehitimo ang kanilang misyon sa sakop ng teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Kaya lalo lamang umanong lumalakas ang kanilang loob na ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino sa WPS. Hataw Balita ngayon. Kinwestiyon ni Senator Jinggoy Estrada ang kredibilidad ni dating Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Agent Jonathan Morales sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kaugnay ng umano'y nag-leak na PDEA documents na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa illegal na droga. Ayon sa senador, hindi credible si Morales dahil sa mga kasong kinaharap nito at umano'y pagsisinungaling ng ma-recruit sa PDEA. Bahagyaring nagkainitan ng dalawa sa pagdinig, ngunit namagitan naman si Senator De La Rosa at pinabura sa records ang naging sagutan. Humingi rin naman ang tawad si Morales sa nangyari.
Hataw Balita ngayon. Naniniwala si National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na hindi bubuwagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Muling umugong ang panawagang pagbuwag sa NTF-ELCAC kasunod ng deklarasyon ng Korte Suprema na ang red tagging ay maituturing banta sa buhay ng isang tao. Imbis na buwagin, sinabi ng NSC official na nais pa umano ng Pangulo na makakuha ng karagdagang suporta mula sa NTF-ELCAC upang masugpo ang terorismo sa bansa. Hataw Balita ngayon. Iimbestigahan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang umano'y pagkakaugnay ng mga foreign diplomat sa mga iligal na aktibidad. Inilabas ng DFA ang pahayag kasunod ng umano'y nag-leak na transcript at recording ng usapan sa pagitan ng isang Filipino military official at Chinese diplomat tungkol sa sinasabing New Model Agreement sa Ayungin Shoal. Bagaman hindi diretsahang tinukoy ang China, sinabi ng DFA na anumang paglabag ng mga foreign diplomat ay kanilang papatawan ng kaukulang aksyon alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Nauna nang nananawagan si National Security Advisor Eduardo Año na dapat nang patalsikin ang mga Chinese diplomat sa bansa na umano'y nasa likod ng pagpapakalat ng fake news. Hataw Balita ngayon. Sumabak sa 2-day modified basic life support and basic first aid training ng UNTV News and Rescue ang nasa 50 mga kawani ng Barangay Buod, Ubay, Bohol. Layo ng aktibidad na mabigyang kaalaman ng mga lokal na opisyal sa pagbibigay ng pangunang lunas sakaling magkaroon ng mga aksidente sa kanilang lugar. Si Cyrix Remanes humahataw. Hataw Balita ngayon. Anong responsibilidad mo bilang first aid provider? Pwede tapan yung kabilang headrest. Mga frontliner ng barangay ang sumabak sa isang intense basic life support and basic first aid training na isinagawa ng UNTV News and Rescue sa Barangay Bud sa Ubay, Bohol nitong nakaraang Sabado at Linggo. Layo ng nasabing training na makapagbigay kaalaman sa pagbibigay ng pangunang lunas sa oras ng pangangailangan. Nakita ko nga itong among barangay nga maunay kulang yun. Doon pumasok isip na kailangan matuto yung mga tao, especially kining puro president namin. Itong barangay health workers, napaka-importante sa kanila. Sila ang pasyente. Pinangunahan ng UNTV News and Rescue ang pagtuturo ng mga tamang pamamaraan sa pagbibigay ng first aid kagaya ng controlled bleeding and wound management, muscle and bone injury management, cardiopulmonary resuscitation o CPR, foreign body airway obstruction management at iba pa. Nindot pag kaya mong mupasabot niya kanang murag actual ba yung gamit niya na amin nakapukot yun ninyo. Aabot sa 53 participant ang nakatapos sa nasabing training kung saan ilan sa mga ito ay mga barangay police, barangay health workers, purok leaders, barangay councilors, sangguniang kabataan members, mga barangay kagawad at maging ang chairman ng barangay. Sila ang mga pangunahing humaharap sa mga suliranin sa kanilang mga komunidad kagaya na lamang ng mga kalamidad at mga aksidente, kaya napakahalagaan niya ng mga ganitong pagsasanay para sa kanila. First of all, I would like to thank UNTV, Sir Daniel Rason, for having this opportunity to have this training. This training will equip us to have knowledge, skills, and attitudes to
So, confidence in rescuing lives by having this training, basic first aid and basic life support training. Yung mga training nga ingon importante kayo na namong mga BHW. Tungod kay kami mo gisaligan din sa barangay nga mo atiman sa mga katawhan. Mao nga importante yun nga makamagundit labi na sa first aid. Aron mo apply na mo sa mga pasyente o mga lumulukyo. Yung first degree, halimbawa po niya technical support for the second degree, yung damage plan is dalawang layer ng skin. Yung epidermis, saka yung nagkandak mo sa libre nga training. So, in behalf sa itong mayor, salamat sa team sa UNTV. First and second degree. Isabol din siya sa mga this is the akanang siya frontliners sa atong barangay. Kaya naman umaasa ang mga taga-Barangay Bud na sa tulong ng UNTV News and Rescue sa pagtuturo sa kanila ng mga pamamaraan sa pagbibigay ng mga pangunang lunas na hindi lamang sila tututok sa problemang pangbarangay, kundi maging sa mga panahong buhay na ng kanilang mga kabarangay ang nakasalalay, ay handa silang tumulong para makapagdugtong ng buhay. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Cyrix Rimares, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nananatili pa rin sa mga evacuation center ang mga residenteng naapektuhan ng nangyaring mudslide sa Barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte. Ang mga residente hindi naiwasang maging emosyonal matapos ang kanilang sinapit. Nangako naman ang Greenhouse Resources Corporation na kasalukuyang nag-ooperate ng minahan sa lugar na sasagutin nito ang lahat ng iniwang danyos na dulot ng naturang insidente. Si MJ Vasquez, humahataw. Hataw Balita ngayon. Napaluhan na lamang si Mirna Abaw dahil sa sinapit nilang magkakamag-anak matapos mangyari ang mudslide sa Barangay Siana, Mainit, Surigao del Norte nitong May 11. Isa ang bahay ni Mirna sa 29 na bahay na natabunan ng lupa dahil sa mudslide. Walang napakinabangan sa kanilang mga gamit na naipundar at naglaho na lamang na parang bula. Among sakyanan, duha ka buok ug duha ka motor in Max Aerox wa jud. Why na bit-bit jud na mo bisan isa ka buok. O cellphone ra ang na bit-bit sa mga bata. 30 years na mong gi pundar ta na namong mga gamit lud karon. Nabigla ra kawaya. Sa datos ng local government unit ng Siana, tinatayang nasa 260 pamilya sa barangay ang kasalukuyang namamalagi sa mga evacuation center. Si Nanay Alvina at Tatay Salvador sa Barangay Siana na lumaki at tumanda. Sa loob umano ng mahigit 70 taon nilang paninirahan sa lugar, ngayon lang nila naranasan ang ganitong pangyayari. Nakanta doon ang bahay sir, wala gani makita. Kay malagi sir, kung gabi pa naman pagkahitabo, nawa na gadyo tingalin sir. Sakit ba nga? Kalit lang magbayang. Basta kay sinina lang mo yung nakuhan. Sa inisyal na investigasyon ng LGU Siana, nagmula umano sa isang non-operational na tailings pond malapit sa naturang barangay ang mudslide. Ang putik mula sa nasabing instruktura ang siya umanong bumigay na naging sanhi ng mudslide at umabot hanggang sa bahay ng mga residente. Kung makita po ninyo ang area, the south is overflowed ng kadyon. And I think maogad po the reason kay sa nasaksihan na mo pag-explode sa kalsada, gikan man sa ilawom. Dagdag ng punong barangay ng Siana, ang tailings pond na ito ay luma na at mula pa sa 2 naunang nag-operate ng minahan sa lugar. Hindi na umano ito ginamit ng Greenstone Resources Corporation o GRC na kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon ng pagmimina sa Siana, kundi isinailalim umano ito ng GRC sa rehabilitasyon upang lagyan ng mga solar panel. Ito rin ang naging depensa ng GRC sa akusasyon na patuloy umano nilang ginagamit ang naturang instruktura. Ayon sa GRC, hindi nila ito ginagamit sa operasyon. Hindi rin umano nila alam ang history nito.
Dagdag pa ng GRC, gumagawa sila ng bagong tailings pond na may layong 1 kilometro mula sa Barangay Siana. Ato kanang gina-fortify unta na nga kanang struktura kay karaan naman na wala kita mahibalo unsay history ni ana. Prior pa sa 1990 existing na kanang struktura. Sa ngayon ay hindi muna pinapayagang magsagawa ng anumang operasyon ng GRC. Nangako naman itong patuloy ang pasahod nila sa kanilang mga empleyado lalo't nasa 100 trabahante ng GRC ay mula sa Barangay Siana. Sinabi rin ng GRC na sasagutin nila ang lahat ng danyos na iniwan dulot ng nangyaring mudslide. Wala pang eksaktong petsa kung kailan pababalikin sa kanilang mga tirahan ang mga residente dahil wala pang kuryente at tubig sa lugar. Kasalukuyan pa rin nagsasagawa ng assessment ang Mines and Geoscience Bureau o MGB sa naturang insidente. Nangako naman ng LGU Siana na gagawin nila ang lahat ng paraan upang mabigyan ng hustisya at sapat na tulong mula sa pamahalaan ang mga apektadong residente. Dako jud ang lapses po ng GRC. I need them to serve the justice for the victims and of course for the Barangay Siana and for my constituents. We undergo meeting na po sir no nga all the household, all the damages bayaran jud nila. Po, they promise that po na lahat po ng gagastusin, lahat ng dapat ibigay sa mga na is ibibigay po nila. MJ Vasquez, humahataw sa balita ngayon. Hataw balita ngayon. Natuldukan na ang rido o away ng dalawang angkan matapos humarap ang mga pinuno nito at lumagda sa isang peace covenant sa brigade headquarters ng 18th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Tabiwan, Isabela City, Basilan kahapon May 13. Ang paglagda sa nasabing kasunduan ay senyales ng pagtatapos ng tensyon sa pagitan ng Latif at Mustafa clan. Kasabay nito ang pagsuko ng 11 matataas na kalibre ng baril mula sa magkabilang panig. Kabilang sa isinuko ang isang M16A1 rifle, isang M203 grenade launcher, isang M4A1 rifle, 2 M1 Garand rifle at isang M653 rifle. Nagsimula ang away sa pagitan ng dalawang angkan matapos pagmultahin ni John Latif ng 15,000 ng Mustafa clan dahil sa moral damages. Noong May 2 naman ay pinaslang si John Latif. Inatake ng Latif clan ang pamilya Mustafa sa Barangay Upper Bato-Bato, Akbar noong May 4 na nagresulta sa pagkasugat ng 7 individual. Lubos naman ang pasasalamat ng mga lokal na pamahalaan sa Tuburan, Akbar at ng Philippine Army na natigil ang paghihiganti ng nasabing mga angkan. Nagpadala pa ng tangke ang Israel sa Northern Gaza nitong linggo kasunod ng ginawang pagpapaulan ng paputok at bomba sa lugar. Naniniwala naman ang administrasyon ni United States President Joe Biden na dapat nang umalis ang Israel sa Gaza. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw balita ngayon. Kinumpirma ng Gaza health officials na ang mga tangke ng Israel ay nasa Jabalia na. Ito ang lugar ng 8 historic refugee camps at tahanan sa mahigit 100,000 tao. Ayon kay Israeli military spokesperson Admiral Daniel Hagari, kinakailangan umano nilang pumunta roon para mapigilan ang Hamas sa pagtatatag ng militar. Sa pagpasok ng Israel sa Jabalia, nasawi ang 19 na individual habang marami ang naiulat na nasaktan. Sinabi naman ng Israel Defense Forces na na-intercept nito ang 2 rocket na mula sa Rafah at wala namang nasaktan o damages ang naiulat ng mga opisyal. Nagbabala naman si US Secretary of State Antony Blinken noong linggo na maaaring humarap sa insurgency ang Israel kung wala itong planong matapos ang gera. Ayon kay Secretary Blinken, tumutulong ang United States at iba pang Arab countries para gumawa ng magandang plano para ma-rebuild ang Gaza, ngunit kinakailangan din nila ang partisipasyon ng Israel. Dagdag nito, ang pagsasagawa ng Israel sa paraan ng gera ay maaaring maging sanhi ng insurgency sa mga natitira pang Hamas o sa isang anarchy na maaaring pamunuan ng Hamas. Nakita rin sa isang report ng Administrasyong Biden na ang paggamit ng Israel sa mga ibinigay na armas ng US ay maaaring lumabag sa international humanitarian law.
Nadamay kasi umano ang mga inosenteng sibilyan. Nakipag-usap din si Secretary Blinken kay Israeli Defense Minister Yoav Gallant at ipinahayag ang pagtutol nito sa pagdamay ng mga sibilyan at hinimok itong payagang magpadala ng mga humanitarian worker at tulong sa Gaza. Nakipag-usap din si US National Security Advisor Jake Sullivan sa kanyang Israeli counterpart na si Zaki Hanagbi sa telepono noong linggo upang idiin ang concern ni President Joe Biden sa major military ground operation sa Rafah. Sinabi naman ni Egyptian Foreign Minister Sami Shukri na patuloy na mamamagitan ng Cairo sa Israel at Hamas para magkasunduan ito. Miguel Rey de Leon, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Binalaan ng North Korea ang New Zealand at mga kaalyadong bansa ng Estados Unidos ukol sa umano'y isinasagawang pagmamanman laban sa kanila sa pamamagitan ng pagmamasid ng United Nations sanctions violations. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Kinuligsan ng North Korea ang New Zealand at iba pang mga bansa sa umano'y pinatinding pagsubaybay ng mga bansang kaalyado ng Estados Unidos sa kanilang nasyon sa pamamagitan ng paggamit ng sanctions ng United Nations bilang dahilan. Sa isang pahayag na inilabas ng Foreign Ministry ng North Korea, binigyang babala nito ang mga bansang New Zealand, United Kingdom, Canada, Germany, France at Australia na agad itigil ang tahasang military intervention sa Asia Pacific. Noong Abril lamang ay nagsagawa ang South Korea at UK ng magkasanib na patrolya sa dagat na malapit sa Korean Peninsula upang ipatupad ang UN Security Council Sanctions Resolution laban sa North Korea. Kaya naman, sinabi na ang Democratic People's Republic of Korea ay gagawa ng mga kinakailangang hakbang upang lubos na protektahan ang kaligtasan at soberenya ng kanilang bansa hinggil sa mga naturang mga pagsubaybay. Pinaninindigan naman ng New Zealand ang kanilang posisyon sa kabila ng mga inilabas na babala. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Maibabalik ang inflation rate sa Australia na mababa sa 3% bago matapos ang taong 2024, batay sa prediksyon ng Department of Treasury. Mas maaga ito kaysa forecast ng Reserve Bank of Australia na sa second half pa ng susunod na taon ito bababa sa bansa. Ito ang humahataw na balita ni Danny Del Lleva. Hataw Balita Ngayon. Ihahayag ngayong araw, May 14, 2024, ni Australia Federal Treasurer Jim Chalmers ang detalye ng 2024 federal budget. Ayon sa pauna niyang pahayag, pagagaani ng budget ang cost of living pressures at isusulong ang Future Made in Australia Act. Lalaban ang budget kontra inflation at pagtutuunan ang hinaharap ng bansa. This budget will take a responsible, sensible and a balanced approach. It will ease cost of living pressures and it will incentivise investment in a future made in Australia. It will be a budget suited to the cross-currents and the conditions that we confront. It will strike the best possible balance between easing the pressure on people now and investing in the future, and it will be built on the solid foundations of responsible economic management. It will be an inflation-fighting and future-making budget. Inaasahan ni Mr. Chalmers na makakamit ng bansa ang target inflation rate na 2 to 3% sa buwan ng Disyembre ngayong taon kontra sa prediksyon ng Reserve Bank of Australia o RBA na sa kalagitnaan pa ng 2025 mangyayari ang pagbaba ng inflation rate. Ayon naman kay Minister for Finance, Senator Katie Gallagher, may mga nakapaloob sa federal budget na magpapababa ng inflation rate na posibleng hindi kasama sa datos ng RBA sa huling board meeting nito. Bagamat hindi pa ibinunyag ni Senator Gallagher ang nakapaloob sa budget, pahayag ng pamahalaan na nakatulong sa pagbaba ng inflation ang mga ipinatupad na economic measures. Tinatayang 0.5% ang nabawa sa inflation dahil sa pagpapatupad ng energy bill relief, child care subsidies at mas mataas na rent assistance. Sa kabilang banda, pangunahing hakbang sa 2024 budget ang redesigned tax cuts na makikinabang pati high-income earners.
Subalit ayon kay Mr. Chalmers, makaaasa rin ng ayuda sa cost of living maging mga mamamayan na hindi kabilang sa tax system sa pamamagitan ng ibang paraan tulad ng posibleng pagpapalawig ng energy bill rebates. Danny De Lieva, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Base po sa ating latest na satellite image, meron po tayong namamataan ng mga kaulapan na nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngunit kung makikita po natin sa satellite image yung mga kaulapan na nakakaapekto dito sa may Central Luzon, Southern Luzon, pati na rin sa may western sections ng Mindanao ay papanipis na. Ibig sabihin lamang po nito ay hindi natatagal maghapon yung mga pag-ulan sa mga nabanggit na lugar. Meanwhile, kung makikita din po natin, meron po tayong frontal system na nakakaapekto sa may extreme northern Luzon area. So, posible po itong magdala ng mga kalat-kalat mga pag-ulan dyan sa may Batanes and Cagayan, particularly yung northeastern portion ng Cagayan area. Sa ngayon po, easterlies pa rin yung patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya asahan pa rin po natin magpapatuloy yung mainit na panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan at mataas lamang po yung mga tsansa na makakaranas tayo ng mga isolated thunderstorms lalong-lalo na sa hapon o sa gabi. Sa ngayon din po, wala tayong minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya asahan po natin hanggang sa masusunod na araw ay magpapatuloy pa rin yung mainit at malinsang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning sa ngayon. Iba yung pag-iingat lamang sa mga planong pumalaot sa may extreme northern Luzon dahil inaasahan po natin yung katamtaman hanggang sa maalo na karagatan. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:29 AM at lulubog mamayang 6:16 PM. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Formal nang inilunsad ng Albay Electric Cooperative o ALECO ang kanilang one-stop shop na layong mas mapabuti at mapalakas ang serbisyo ng kuryente sa nasabing lalawigan. Mahigit 700 barangay sa probinsya, bibisitahin din ng ALECO. Mula sa Legazpi City, Albay, si Jerry Galicia humahataw live. Hataw Balita ngayon. Magandang araw, Jerry. Ano-ano ba yung serbisyo na ihahatid ng ALECO sa isinagawang aktibidad na yan? Yes, Beverly, layo ng paglulunsad ng one-stop shop ng Albay Electric Cooperative o ALECO ay upang maihatid sa mga consumer nito ang mga pangunahing serbisyo tulad na lamang ng pagkasagawa ng pre-membership seminar sa mga nais magpakabit ng kuryente, maging ang pagkapalit ng mga pangalan dun sa isang kontador o metro ng kuryente. Forma na ngang inilunsad ng ALECO ang kauna-unang one-stop shop sa SM City Legazpi sa Albay kahapon May 13th. Bukas ang naturang pasilidad para tumanggap ng mga complaint at concern ng mga consumer. Maging ang lifetime o lifeline rate discount, pag-ibigay ng 5% discount para sa mga senior citizens at iba pang mga programa para sa mga kliyente. Layo ng paglalagay ng one-stop shop na maging centralized ang pag-ibigay ng iba't ibang serbisyo sa mga consumer sa isang lugar. Maiwasan din ang waiting time, maging ang red tape at mapahuhusay pa ang overall efficiency. Ayon pa sa ALECO, matapos na ilunsad ang one-stop shop sa Legazpi City, una itong dadalhin sa malalayong sentro ng bayan o sa liblib na lugar sa unang distrito hanggang sa ikatlong distrito ng Albay. Nasa 720 barangay ang planong bisitahin ng mga kawani ng ALECO. Target ito mapagsilbihan ng 20% na consumer sa bawat barangay sa loob ng isa o mahigit sa isang taon. Nakapagsagawa na rin ang pilot implementation ang naturang programa sa 3 pang upland barangay sa siyudad ng Ligawa. Sa tala ng ALECO, nasa mahigit 288,000 consumers na ang patuloy na pinagsisilbihan nila sa buong lalawigan ng Albay. Nagpapatuloy naman ang rehabilitation plan sa mga power lines bukod pa sa planong magdagdag ng power load sa mga susunod na taon upang maiwasan ang brownout. Sa ngayon ay may load capacity na 106 megavolt amperes o MVA
may additional power load na itatayo pa sa karagdagang mahigit na 150 MVA para mapabuti ang power reliability at mabawasan ang system loss. Yan ang balita dito sa Legazpi City, Albay. Balik sa'yo, Beverly. Alright, maraming salamat Jerry Galicia mula sa Legazpi City, Albay. Hataw Balita ngayon. Susuportahan ng pamahalaang nasyonal sa tulong ng Department of Budget and Management o DBM ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na layong maibsan ang kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng paglikha ng 4,265 na posisyon para sa iba't ibang field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon. Inaprobahan ni Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman ang paglikha ng 4,265 positions para sa iba't ibang field office ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon sa kalihim, ang nasabing hakbang ay upang suportahan ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na layuning maibsan ang kahirapan sa bansa at makapagbuo ng employment opportunities para makatulong na patatagin ang ekonomiya ng bansa. Ang mga Contractual Project Development Officer o PDO2 positions ay nilikha upang dagdagan ang kasalukuyang staff ng DSWD para pamahalaan ang kanilang workload ng mas mahusay. At naglalayong magkaroon ng caseload na isang manager para sa bawat 300 na sambahayan. As of August 31, 2023, ang pagpapatupad ng 4Ps ay sumasakop sa kabuang 3,976,653 household beneficiaries sa 41,676 na barangay sa buong bansa o 90.38% ng 4.4 milyong target household batay sa fiscal year 2023 report ng DSWD. Dati pinahintulutan ng DBM ang paglikha ng 12,637 na posisyon sa pagpapatupad ng 4Ps kung saan 5,291 na posisyon ang nagsilbing case manager para sa programa. Ang pondo para sa paglikha ng nasabing 4,265 PDO2 contractual positions ay kukunin mula sa available allotment ng DSWD. Sakaling kulang ang kinakailangang pondo, kukunin mula sa available appropriation sa fiscal year 2024 General Appropriations Act. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. 35 PWD beneficiaries ang nabigyan ng libreng assistive devices sa inisyatibo ng Tacurong City Local Government Unit kahapon. Si Romel Ureta, humahataw. Hataw Balita ngayon. Ipinanganak na may cerebral palsy ang 17 anyos na anak ni Ginoong Romeo Porillo Jr., panglima siya sa 6 na magkakapatid. At sa edad na 17, pangalawang beses pa lang siya nagkaroon ng wheelchair dahil sa hirap ng buhay. Ayon kay Mang Romeo, 3 pa ang pinapaaral nila mag-asawa sa kolehiyo at isa sa senior high school. Pag-aalaga ng baboy ang kanilang hanap buhay at sa madalas na pagkakataon, ang kanyang asawa lamang ang kasama ng kanyang anak na may kapansanan. Isa lamang ang kanyang anak sa 35 PWDs na natupad ang kahilingan na magkaroon ng assistive device mula sa Tacurong City LGU dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. Naipamahagi ng lokal na pamahalaan ang 22 wheelchair, 7 walker, 5 quad cane at 1 single cane para sa mga PWD na naimbitahang pumunta sa nasabing programa batay sa request survey ng lungsod. Kanina, nagkaroon ng distribution of assistive devices. So, yung mga nakalista doon is part of sa pre-listed natin na mga persons with a disability na nag-request mga dati pa na times. Ipagpapatuloy ng city government ang pamamahagi ng tulong sa iba pang benepisyaryo sa mga susunod na linggo. Mula sa Tacurong City, Romel Ureta, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Isang 81-year-old na lalaki ang matagumpay na nakaakyat sa Mount Apo sa loob ng 3 araw at 2 gabi. Kinilala ito na si Sergio Palomo na mula sa Mandaluyong City at kasamang umakyat ng mga hiker at licensed guide mula May 10 hanggang May 12.
Siya ang isa sa pinakamatandang tao na umakyat sa Mount Apo sa pamamagitan ng Santa Cruz-Davao del Sur Trail. Ang tagumpay na nakamit ni Sergio Palomo ay isa lamang patunay na age is just a number. Gusto ko yung balitang yon, Bebs, pero kunin muna natin to. Umabot na sa halos 10,000 hectares ang lawak ng mga lupain na natupok ng wildfire sa Western Canada. Patuloy naman sa paglikas ang libu-libong residente na apektado ng sunog. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, may humahataw na balita si Charles Corpus. Live! Hataw Balita ngayon! Hello Charles, magandang araw sa inyo dyan at kumusta naman ang sitwasyon ng wildfire sa western part ng Canada? Yes Marie, kasalukuyang out of control ang dalawang nagpapatuloy na massive wildfire sa Alberta, Canada, kabilang na ang nasa 16 km southwest ng McMurray. At mas lumaki pa ito sa 5,500 hectares, dahilan upang maglabas ng evacuation alert para sa Sapray Creek Estates, Gregua Lake Estates at Rickards Landing Industrial Park. Sa British Columbia, libo-libong residente ng Northern Rockies Regional Municipality at Fort Nelson First Nations ang lumikas matapos dumoble ang laki ng sunog. Kaugnay nito, naglabas ng air quality advisory ang Environment Canada ukol sa maaaring maging epekto o panganib na nasabing wildfire sa kalusugan ng mga mamamayan. Balik sa iyo, Marie. Oh, Charles, talagang yan ang kapanahunan ng mga wildfires. Pero kumusta naman ang air quality index sa Edmonton? Yes, Marie, noong mga nakaraang araw, nag-issue nga ng special air quality statement ang City of Edmonton dahil nga tumaas ng 11 ang air quality index dito. Pero as of 3 p.m. ngayong araw ay bumaba na ito ng air quality 4. Balik si Marie. Oo, sana hindi na tumaas ulit at sana walang maapekto ang mga kababayan natin. Salamat Charles Corpus mula naman sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon! Nagsagawa ng Filipino International Students Convention sa Toronto, Ontario, Canada. Mahigit 200 attendees na bigyan ng libreng payo at iba't ibang impormasyon kung paano manirahan sa Canada. Ito ang humahataw na balita ni Oraline Quijano. Hataw Balita ngayon! Isang malaking tulong sa ating mga kababayan na international students dito sa Canada ang mabigyan ng mga mahahalagang impormasyon na magagamit lalo na ng mga newcomers sa bansang iba ang kultura sa kanilang lupang sinilangan. Siyempre, as a newcomer dito sa Canada, medyo naninibago ka pa dahil galing ka sa Pilipinas and pumunta ka dito nang walang alam anything about their cultures, on everything, transportation, and kumbaga sanay tayo sa Pilipinas na yung mga bawal, sa ganito bawal. And then here, sobrang laki ng pagbabago. Unang-una, bawal ang tamad. So yun po. So malaking tulong to. Sobrang laking tulong. And I hope tayong mga Pilipino or kami ang mga international student is maging successful sa tulong nitong gantong mga event. Mahigit 200 ang dumalo sa isinagawang Filipino International Students Convention dito sa Toronto. Sa pangunguna ng Philippine Consulate General sa Toronto at UP Alumni Association sa Toronto, ay matagumpay na naisagawa ang convention na ito para sa dumaraming bilang ng Filipino international students sa bansa. Layunin ng programang ito na mabigyan ng tama at napapanahong impormasyon ang mga kababayan nating international students, particular na sa mga bagong dating na estudyante. The purpose for having this convention is to really address the concerns of Filipino international students here in Ontario. And there's so many problems right now that we're faced with regards to international students. And that's only the students coming from the University of the Philippines. And the Philippine Consulate General is also inundated with a lot of issues that international students have brought forward to them. Lalo na ngayon when there are so many changes in the requirements for international student program.
And we have to inform the students and find out what it is that they can access in terms of programs and services, information that they need to know. Ilan sa mga impormasyon na naibahagi sa ating mga kababayan ay ang tungkol sa immigration policy updates, job and training opportunities, community safety, settlement services at marami pang iba. Hindi naman ito ang magiging huling pagkakataon na magkakaroon ng ganitong uri ng programa para sa ating mga kababayang international students. With the next workshop that we're planning, which is only for UP alumni, the consulate is going to be involved, will be workshop number 4 on pathways towards permanent residency for international students and temporary foreign workers. But for the association, we've really kind of expanded our reach and our services to the larger Filipino-Canadian community. So it's not just serving the UP alumni and their families, but really we thought that, you know, our community and as ISCOS and ISCAS of the Philippines, mga scholar ng bayan, we thought it's about our time to be able to give back, not only to our UP alumni, but also to the community in general. Inaasahang patuloy na magkakaroon ng mga ganitong programa hindi lamang para sa international students, kundi sa lahat ng mga kababayang nangangailangan ng gabay at tulong sa kanilang pamumuhay sa Canada. Oralyn Quijano, humahataw sa Balita Ngayon. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 28, talatang 7. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasaklolohan. Kaya't ang aking puso ay nagagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Habol ko lang na mabilis, happy Sabbath anniversary kay Brad Ellis Dause at Brad Hener Aliparo. At happy viewing kay Sis Jocelyn Gutierrez. At yan pong mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-14 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po na lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo Libertad 1350 at ng ating mga correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, May 14, 2024. Mula rito sa America's Finest City, walang iba kundi sa San Diego, California, USA, ako si Beverly Saison. At ako naman po si Marie Peñaranda mula rito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.